Yung bata ako, I remember my grandmother, sabi sa akin ng grandmother ko, magbasa ka ng Biblia. Siyempre pagbata ka, hindi mo naisip. Pagbata ka, gusto mo na maglaro. Naalala ko yung Biblia namin sa altar namin. Bahay yun, inaalin ko yung Biblia, tapos hindi na mabasa. It remained in my mind. So nung nag-aaral ako sa seminaryo, nag-aaral na akong theology, palaging image na yun ang mapasa sa akin. And then one time, I got a revelation. Sabi sa akin ng Diyos, if the Bible is not being used, the Word does not make flesh. It doesn't. Pag hindi binasa ang Biblia, hindi nagiging buhay ang salita. Amen? So let's start with that in our mind. Pag hindi natin binasa ang Biblia, hindi nagiging buhay ang salita. So the Word made flesh only if we read it. So, I said, it pleased God in His goodness and wisdom to reveal Himself and to make known the mystery of His will. Ito yung ultimate desire of God, kaya nagkaroon ng creation. This is the ultimate desire of God. Hindi niya makontrol na kanyang sarili, kaya nagkaroon ng creation sa pamamagitan ng salita, ng word. The ultimate purpose of revelation. So, hindi niya makontrol ng sobrang His magnanimous omnipotence, in His generosity, in His loving desire. Hindi niya makontrol. So they say, let's create the world out of goodness. So the word, sabi niya, magkaroon, tumika. Because the word, create ng mundo. Next. So it please God, kagustuhan ng Diyos. So nung nilikha niya Diyos, nilikha ng Panginoon ang sanlibutan, kagustuhan niya. Kagustuhan na mayroong kabutihan, mayroong kagandahan, mayroong katotohanan para ma-share niya ang kanyang divinity towards us. Di mo pinala? Parang hindi mo control. Parang pag ang ugali mo ay pangit talaga. Hindi mo control. Pag ugali mo ay maganda talaga. Sa Diyos, sa kanyang kaawaan ng kabutihan, nag-uumapaw. Kumbaga, reflect. Parang siyang sun rays na reflects on us. Revelation is gracious. It's gracious. It's personal and free. So that's the word of God. Pre-action of God for the humanity. God actively chooses to tell us who He is, what He is doing, and what He is expecting from us. The object of revelation is God and the mystery of His will. Di ba? Ang ganda ng misa. Kasi sa misa, for me, nung bata ako, appreciation ko ng Mass. Hindi po kasi ako sa art. So, nag-aaral ko sa Catholic school, hindi ko ba naintindihan ng misa noon. Ang naintindihan ko lang yung minsan, so, pero attracted ako noon, bata ako. Yun ang mga appreciation ko ng misa. Hindi yung body of God of Christ, yung music, maganda yung music. Tapos yung narinig ko yun, hindi tayo na yun. Tapos yung uso. So for me, it's an art, yung misa. It's like a theatrical event. It's a beautiful play. Then later on, I realized ko, playing na siya. It's a theatrical art. But it's an art out of love. It is a theatrical love of salvation history. Di ba? Parang yun yung play. Linggo-linggo, araw-araw, nagkakaroon ng play ng salvation history. Pero, yung pinaka-play ng salvation history is the Word of God. Amen. How beautiful. Kaya nga, diba? Pag iba nag-English yan. Kaya iba nagiging nagbo-born again. Diba? Ako, para sa akin, practical. Practical yung misa ng Katoliko. Very practical. Wala na akong makikita pa pa na libre. Libre. Maraming chismis na rin. Libre. Tapos, palaging available. Yung word of God na ito, totoo, maganda, mabuti. Body of God of Christ. Full of the word of Christ. Parang, kung ako yung nakakaintindihan, hindi bitaw. Kaya ako nakakaintindihan. Next, please. Here we go. So this is my favorite prologue in the letter of John. And si St. John mismo na nag-reflect niya sa Jesus Christ. Imagine mo natin naman is Jesus, how the world is created. But this is one of my favorite passages in the Bible. In the beginning, the Word already existed. Kinilikha ng Panginoon ng
Sabi nga sa Hebrew, tohu wabohu, created out of nothing. Only by the Word ang kapangyarihan ng salita. In the beginning, the Word already existed. The Word was with God, and the Word was God. He existed in the beginning with God. God created everything through Him, and nothing was created except through Him. The Word gave life to everything that was created, and in His life brought light to everyone. This is the beautiful part. The light shines in the darkness, and the darkness can never extinguish it. Amen. Ang salita ay ang salita ng Diyos na hindi magmamaliw, hindi mawawala, na nasa karaan at nasa karaan at nasa nakaraan at nasa pupuntahan, pero nasa kasalukuyan. Yun. The Word was towards the future and in the present. Yun ang salita ng Diyos. Kaya nga, ang isang tao hindi bubuhay. Ang isang Katoliko hindi nagbabasa ng Biblia, parang 50% Katoliko lang. Amen? Hindi kayo makasalat na. Amen! Ako mabasa kayo ng Biblia. Huwag na kayo makinig sa Padre, basta na kayo ng Biblia, okay na yun. Kailangan basta kayo ng Biblia. Ang isang Katoliko hindi nagbabasa ng Biblia, 50% lang ka. Amen? Amen. Yes. 15 minutes a day, it goes a long way. 15 minutes. Hanggang sa pasa na kayo, 30 minutes. Pagka sinasabi, the light shines in the darkness, and the darkness can never extinguish it. Wala pang tao na nagbasa ng Biblia na hindi na-inspire. Wala pang tao na nagbasa ng Biblia, ng Word of God, na hindi nakakita ng kaliwanagan. Wala pang tao na nakabasa ng Biblia na hindi nawala ang kadiliman. Every time we read the Word of God, it is a revelation. The revelation. Diba sabi nga, the Word made flesh. Naging totoo ang salita ng Diyos. Sa bawat letra, bawat salita na binabasa natin sa Biblia, nagiging totoo sa ating isip, sa ating kaluluwa. Nagkakaroon ng revelation na bumatawi ang liwanag. Amen. Next please. Yan, paliwanag na yan. Next please. Yan. So, sino ang sinasabing salita ng Diyos? In summary, si Kristo. So, that's why kaya sabi that the Word shine in the darkness, and the darkness cannot extinguish it. Si Kristo. Si Kristo. Si Christ is, sa kailangan ng tao, we all know that people all over the world are backed down by the tremendous burden of life. The Lord knows it. The Lord knows it. Kaya nga pinadala niya na kagaya sinabi ng brother kanina, lahat tayo ay nagsasuffer one to another, different kinds of anxieties and depressions, different kind of levels. Walang tao dito ang walang problema. Walang problema. Taas ang kamay na walang problema. Tama, brother. Alam mo, minsan, naiigit nga ako sa patay. Palamimisa ako ng patay. Sabi ko, buti ka pa, tahimik ka na. That's true, diba, isn't it? That's really true. Sabi sa niya, salamat po sa celebrate mo yung buhay mo. Let's celebrate your life. Let's really bring it in my conversations anyway. Lahat ng tao nagsasuffer. Lahat ng tao naguguluhan.